Magandang oras po sa inyong lahat. Isang dakilang pribilehyo at pagpapala mula sa ating Panginoon na muli tayong nagkakasama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay taos-pusong nagagalak na kayo aming makasama muli sa isa na namang makabuluhang pagtatalakay ng salita ng Diyos. Isang mainit na pagbati sa ating mga masugid na tagapanood dyan sa kanilang mga telebisyon at sa ating mga tagapakinig sa Adventist World Radio 89.1. Ganon din yung kanilang mga kaibigan natin na nanonood dyan sa YouTube, sa kanilang cellphone. At sana'y pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa ating mga kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao dito sa Pilipinas. Ganon din sa ating mga masigasig na taga-subaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. Sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito ay makasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi sa kanilang mga pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Muli, kasama natin si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor Marvin? Mabuti po, Pastor. Pastor Jules, Pastor Ray, at ang mga kapatid na nanonood, nakikinig, at pinagbubulay-bulayan ang aral po na ito. At hindi lang po ito makakatulong doon po sa personal na buhay po ninyo. Bagkos, ito din po ay makakatulong sa inyo sa pagtuturo doon po sa ating Sabbath School. Nawa, ang ministry na gagawin nyo ay magbigay ito ng kalakasan, ng pananampalataya at maihatid natin ang magandang balita sa mga taong nakikinig po sa atin. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School at Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission. Musta ka, Pastor Ray? Maraming salamat, Pastor Jules. Tama ang pagbigkas mo ng aking apelyido, Urbi. At purihin natin, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa mga nanonood o sumusubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Kumusta kayo, mga kapatid? Pinabati ko ang lahat ng mga kapatid dyan sa ibang bayong lugar. Ganon din dito sa Pilipinas. Napakahirap na isa-isahin namin kayo lahat. Ngunit pagpapalain kayo ng Panginoon Diyos sa oras na ito sa ating pag-aaral. Maraming salamat po. Tayo pa rin po ay nasa panghuling trimestre sa ating pag-aaral na may pamagat, mga aral ng pananampalataya mula kay Josue. Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Sa pagkakataong ito, tayo po ay maghahanda upang sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Inaanyahan ko kayo, bawat isa sa atin na buksan ang kanya-kanyang Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoong Diyos. At upang higit tayong patnubayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Piliin natin si Pastor Marvin na manguna sa atin sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang iyong mga salita ay siya naming inspirasyon, gabay sa aming buhay, at ilaw sa aming daanan. Panginoon, sa aming pong pag-aaral, ang banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng pagkaunawa. At ito ay isang butil na katotohanan na magbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. At ang
salita mo, Panginoon, ay aming nanamnamin. Magbigay ito ng kasiglahan sa aming pananampalataya at maihanda po kami sa iyong muling pagdating. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po ay nasa pangwalo na leksyon ng ating pag-aaral sa trimestreng ito na may pamagat na mga higante ng pananampalataya, sina Josue at Caleb. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang aklat ni Josue. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, ang talata ay 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay iyong tularan ang kanilang pananampalataya. Kapatid, sa bawat panahon, may tinataas ang Diyos na mga lalaki at babae na hindi lang basta nakikisabay sa karamihan. Ganoon sina Josue at Caleb, mga tunay na bayani ng pananampalataya. Habang ang iba ay natatakot, sila ay nagtitiwala. Habang iba ay nag-aalinlangan, sila naman ay kumakapit sa pangako ng Diyos. Ano ang tunay na nagpapaiba sa kanila? Hindi ang laki ng kanilang katawan, kundi ang laki ng kanilang pananampalataya. So ngayong oras na ito ay muli ating titingnan ang 3 punto mula sa ating leksyon. At ang 3 punto na ating pag-aaralan ay mag-umpisa sa letter C. Una, conviction. Pangalawa, contribution. At ang pangatlo ay character. Isa-isahin natin ito upang ating maalaman kung ano ang leksyon na nakapaloob mula sa 3 puntong ito. Dito sa ating unang punto, Pastor Marvin, ano yung sinasabi dito na conviction sa ating pag-aaral, sa ating leksyon ngayon? Bago po natin titignan yung conviction, maganda siguro, Pastor, pag titignan natin kung ano yung background, bakit sila ay naging higante ng pananampalataya. Okay. At ito ay, babalik tayo doon sa numero 13. Yung Kapitulo 13, alam natin na sabi ni Moses, you spy out the land. Nung i-spy out of the land nila doon, then, nung bumalik sila, ilan yung nagbigay ng negative? 10. 10. Yung positive, 2. dalawa lang. Now, dito pumasok si Caleb. Ang ibig sabihin ng pangalan na Caleb ay aso. Pero pag sa Bible, pag ginamit ang aso, it's negative. Pero dito, yung Caleb ay naging positive. Anong nangyari dito? 13 verse 30. Anong tawa, ano ang ginawa po ni when all the people, lahat ng kampamento ng Israel, takot sila. Natatako na sila. They don't want to proceed anymore. Pero anong ginawa ni Caleb? Ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyatin agad at sakupin sapagkat kanya nating lupigin iyon. Ano nangyari doon? Pinatahimik niya ang kampamento. Bakit? Iyon ay they are now complaining. Tapos, pagtitingnan po natin, dalawa po ito eh. Pastor Jules, Pastor Ray, dalawa. Ito yung sinasabing fear-driven mission at saka faith-driven mission. Dalawa yun. Yung fear-driven mission, ito yung 10. Ito yung 10. Yung faith, yung pananampalataya, faith-driven mission,
ito naman si Joshua at saka si Caleb. Oo. Oh. Kasi ang nakita nila, they are giants. Yung giants doon sa land, yung anak ni Anakim. Anak. Oh, giants. Kaya sabi nila, mga higanti ito. Takot sila. Now, tingnan natin yung fear-driven mission, ang focus nila, obstacle. Yun yung giants. Second, they spread out discouragement. And third, leads to unbelief and disobedience. Kaya mahirap yun eh. Ang hirap noon ay hindi lang sila. Maraming nahawa. Kasi yun may obstacle. May higante. Na-discourage na sila. Then hindi na sila naniniwala, then disobedience. Yung focus. What is the result? Ang result po noon ay defeat, wandering, then natingga yung mission. Hindi nagpatuloy. Hindi nagpatuloy. Oh. Kaya tingnan niyo yung result. The tribes of the 10, yung first generation, wala sa kanila ang nakapasok. Natingga. Oh. Now, on the other hand, yung faith-driven mission, ito si Caleb. Kaya, ang sabi doon sa 14:24, Pastor, sa number, bilang number 14:24. Ngunit ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya ay nagtataglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin, ay dadalhin ko sa lupain na kanyang pinaroroonan at aariin ng kanyang mga binhi. Now, ito, nung nag-spy sila, tanong, ilang taon si Caleb noon? Ilang taon si Caleb? Nung in-spy out of the land nila. Ilang taon si Caleb? Na ito ang sagot. Joshua 14, verse 7. 7. Tingnan nyo. Ilang taon nung i-spy out of the land nila? Ako'y 40 taon nang ako'y suguin ni Moses na lingkod ng Panginoon mula sa Kades Barnea upang lihim na siyasatin ang lupain. Oh. So ilang taon siya? 40 taon. 40 years old, imagine. 40 years old nung nag-spy out of the land nila at 40 years old nung sabi niya, tumahimik. We can possess the land. Oh. Now, ngayon, nung i-conquest na nila, ilang taon si Caleb nung i-possess na ang land of Canaan. Di ba yung lang si Joshua, si Caleb, nakapasok sila. Ilang taon na si Caleb. Oh, verse 10. Verse 10, at ngayon, gaya ng kaniyang sinabi, ningatan akong buhay ng Panginoon nitong 45 taon. Mula ng panahong sabihin ng Panginoon ng salitang ito kay Moises, samantalang lumalakad ang Israel sa ilang. Sa araw na ito, ako'y 85 taong gulang na. Oh, so just imagine, tingnan nyo yung 40 years old siya nung spy out of the land. Then, nung makapasok na sila, 85 years old. Ilang taon naghintay? 45. 45 years na naghintay. Pero tingnan nyo, verse 11. Tingnan nyo si Caleb kasi tinitignan natin dito eh. Gayon may malakas pa ako hanggang sa araw na ito na gaya ng araw na suguin ako ni Moises. Kung anong lakas ko noon ay gayon ang lakas ko ngayon sa pagkikidigma at gayon din sa paglabas-pasok. Just imagine, yung lakas niya na 40 years old, noon, 85 years na, Parehas. ganun pa rin ang lakas. Now, bakit po sinasabi ito? Tignan po natin. Doon po sa isa, sabi ko, fear-driven mission. Ito naman ay faith. Pananampalataya. Faith-driven mission. Ano ang nangyari doon? Ano ang focus? Ano ang focus nila?
God's promises and power. Yan. Doon sila nagdepende, yung mga pangako ng Panginoon at yung kanyang kapangyarihan. At hindi lang yon. Ano ang ripple effect? Encourage faith among the people. And it leads by obedience and loyalty. Ito yung dalawang kaisipan yan eh. Then inheritance and victory ang nangyari. So tingnan po ninyo. Doon po sa Numbers kanina 14:24, yun ang promise. Then the promise was fulfilled after Ilang taon pa? 45 years. Just imagine, naghintay siya ng 45 years. Ngunit, doon po sa ating lesson, the conviction is very important. Tumayo siya na matatag sa pananampalataya. Yun yung kanyang conviction eh. Kasi alam niya, ng Panginoon, dadalhin sila doon sa the promised land. Yun yung conviction niya. Yun yung kanyang pananampalataya. Kaya tayo pala, maganda yun eh, ano yung aking conviction? Ano yung conviction? Ano yung conviction nyo, mga minamahal na kaibigan? Mayroon ba tayong conviction na dahilan sa ating pananampalataya, dadalhin tayo sa heavenly Canaan? Yun yung conviction eh. 40 years old, in-spy niya, Agal. but after 45, he was not discouraged. Minsan sa ating buhay pananampalataya, dahil matagal ang Panginoon, Madaling nadi-discourage tayo. Oh. Yung mga iba, kagaya ng mga 10 spies, na instead na magbigay sila ng encouragement, Discouraged. nadi-discourage. Kaya yung mga iba, nagbabackslide. Nakita yung pagkakaiba. Kaya wala man tayong ini-ispayan na land of Canaan. Pero sa panahon natin ngayon, if we concentrate on the obstacle, on the discouragement, na ito ay nagbibigay sa atin ng kahinaan ng pananampalataya sa iba, kamag-anak pala natin yung 10 spy. At on the other hand, pag tayo pala ay nagbibigay ng encouragement, nahawa ng iba sa ating pananampalataya, we are like Joshua and Caleb, na we are giants of faith. Higanti ng pananampalataya. Yung higanti pala ng pananampalataya, Pastor Julius, Pastor Ray, yun yung nagbibigay ng inspiration na magpatuloy tayo hanggang ma-reach natin yung land of Canaan. Amen. Kaya itong dalawang ito, silang nang-encourage. Yung second generation, nagsilbi sila na encouragement for them to reach the land of Canaan. Ganda pala. Kaya yun yung conviction. Tumayo ka na matatag sa iyong pananampalataya, whatever the cost. Doon ko nakita, Pastor, dito sa kabilang banda, yung kahangahangang, katangi-tanging katatagan at pananampalataya, conviction, pananalig ni Caleb. Dahil sa gitna ng 10 na negative, they are majoring the minor. Sabi dito. 10 laban sa 2. Negative itong 10. So majority wins sana yon. Ngunit nagpakita itong si Caleb ng matibay na pananampalataya. Ang sabi niya dito sa Numbers 13, sa bilang. Balik tayo sa bilang. 13:30. Ito yung conviction niya. Ito yung pananalig niya. Ngunit pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyatin agad at sakupin sapagkat kayang-kaya nating lupigin iyon. Wow, ang ganda, ano? Akyatin agad. Ibig sabihin, meron siyang immediate action. Akyatin agad. Huwag na nating patagalin pa. Pangalawa, ariin, sakupin, sapagkat kaya natin. So meron siyang matibay na pananalig.
Meron siyang matapang na pananampalataya, masigla at buhay sapagkat ang nakaraan, alam na niya na ang Panginoon Diyos ay laging lumalaban para sa kanila. Kaya pagkatapos niya, nagpakita pa rin siya ng yung kasimplihan na pananalig doon sa paghingi niya ng kanyang mamanain, di ba, Pastor? Doon sa Joshua 14:6-14, sinasabi niya doon na humingi lang siya ng napakaliit at simple kung saan man siya titira doon sa malayong lugar, na kung saan nandiyon yung mga mahihirap na medyo balabundukin. Yun yung hiningi niya na kanyang mamanain. Pero marami pa siyang lalabanan doon. Kaya nagpakita siya talaga. Kaya sama ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Luke 4:45 o Luke 6:45. Anong sinasabi doon, Pastor? Ito yung nagpapakita kung ano yung katangian ni Caleb na pwede na rin nating gayahin at magiging katangian natin. Lucas 6:45. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ang kayamanan ng isang tao ay paggawa ng kabutihan. Lalabas ang kabutihan. Kaya ang sabi ni Amalia Earhart ay, ang isang mabuting gawa ang nag-uugat at lumalago upang maging puno ng iba pang kabutihan. Bawat isa sa atin ay hinahamon tayo na bawat isa sa atin ay gayahin natin itong prinsipyo at katibayan ng pananampalataya ni Caleb, na mayroon siyang positibo sa gitna ng mga napakaraming mga negatibong tao. Meron tayong living positive in a negative world. Ito ang sinasabi. Kaya merong hamon sa atin ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 5:16 na let your light, ano sabi niya doon? So shine before men. Let your light so shine before men that they may see your good works. Yung ating mabubuting gawa. Hindi nila makita yung pananampalataya natin, Pastor Jules, Pastor Marvin. Hindi nila makikita yon. Ang makikita nila yung ating gawa. Dahil ang pananampalataya hindi nakikita. Kaya ipakita natin yung mabuting gawa upang hindi tayo papurihan, luwalhatiin, kundi ang Panginoon Diyos. At ito'y magbigay kapurihan sa kanyang banal na pangalan, sapagkat meron tayong pinapakita kagaya ni Caleb na conviction o pananalig tapat sa ating Panginoon Diyos. So, napakaganda mga kapatid ang ating nakita mula rito sa unang punto ng atin pong pag-aaral sa ating leksyon. Convictions made them stand tall and made them giants of faith. Ito pala yung magpapaging mataas ng isang tao, yung pananalig sa ating Panginoong Diyos. Doon sa 10 spies naman ay they are not worthy to be remembered kasi hindi makita yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tayo'y dadako na sa pangalawang punto, contribution. Mula dito sa ating pinapag-aralan na leksyon, ating makikita dito yung legacy, yung iniwan nila na example. Ano ito, Pastor Marvin? Mula doon kay Joshua at Caleb. Ilang taon na dito si Juan? Nung i-possess nila yung lupa? Mga 80 na. 85 na. Just imagine, senior citizen. 85. Pero yung kanyang lakas, sabi niya, ganun pa rin. Ganun pa rin. Pero tingnan niyo yung challenge. Yung challenge doon sa kanyang contribution. Para ma-inspire niya yung younger generation. Tingnan niyo, 14 verse 12. 14 verse 12. Ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon. Sapagkat nabalitaan mo ng araw na iyon kung paanong nariyan ang mga anakim na mga lungsod na malalaki at may pader
marahil ay sasamahan ako ng Panginoon at may tataboy ko sila na gaya ng sinabi ng Panginoon. Tingnan nyo yung inspiration. Mm. Di sana sasabihin niya, oops, senior citizen ako, may 20% discount. ako yung unang mamimili. Pwede niyang sabihin yun. Kasi 85 years old. Pero anong sabi niya? No. Give me that Ha? heel. Anong hiningi niya? Ibigay mo sa akin yung burol. Mga bundok, ibigay mo. Nandun yung mga anak. Nandun yung anak nandun yung mga higante. Yun ang ibigay nyo sa akin. Malaki yung Nakitakutan nyo. Oh, tapos yung mga syudad, sabi niya dito. Malalaki yung pader. Malaki ang pader, fortified. Oo. Yun yung description niya. Now, ito yung leader na nagbibigay inspiration. Kasi minsan, ang nangyayari pag ang very tempting very tempting area na yun ay pag ikaw ay leader, gusto mo doon ka sa comfort zone. Pero si ito hindi. Nagbigay siya ng inspirasyon sa coming generation. Supposedly hindi na siya nakikipag laban kasi 85 years old na. No, sa Ilocano sana, kuy-kuyakoy, di ba? Kuy-kuyakoy din sa Tagalog. Yun na lang sana, wala na siyang ginagawa eh. Pero sabi niya, no. Pinili pa niya yung... Pinili na yung mahirap na territory, pinili na yung mahirap na kalaban. Bakit? Ano ang rason? Kasi doon, I shall be able to drive them out as the Lord said. Yung pananampalataya niya, nung in-spy out of the land niya 45 years ago, Ganon pa rin, malakas. yung kalakasan ng pananampalataya, ganun pa rin. Physically, Ang spiritually. spiritually, malakas pa rin. Di ba mga kapatid, ganun din ang nangyari. Pag ang pananampalataya pala natin ay higante, yung edad man ay umuurong ng pagkatanda. Ang tumatanda lang kalabaw, sabi nila. O nga, yung pananampalataya, ganun pa rin. Ito po ay challenge. Kasi minsan, pag may mga young people, sabi nila, magiging matapat na lang ako pag medyo may edad na. Matanda na. Oo. Diba? Ito yung, pero lalo na sa panahon natin ngayon, maraming mga tukso dyan all around. Minsan yung mga young people, ito yung tukso eh. They will still explore life. They will venture to another work. Then until nawawala sila sa pananampalataya. Pero ito yung inspirasyon ni Joshua. Ini-inspire niya yung mga younger generation. Na instead na sana ay pipili siya na yung kanyang madaling i-conquer. Pero hindi. Pinili pa rin niya yung mahirap. Para sa ganon, ma-inspire niya yung mga coming generation. Ito yung pananampalataya. Ang higanting pananampalataya, Pastor Juris, Pastor Ray, nagbibigay ka ng inspirasyon sa susunod na henerasyon na sila'y maging matapat sa Panginoon. Amen. Ganun pala yun. Ito yung Caleb. Na kaya natagurian siya na giant of faith. Nakasama niya si Joshua. Ang nakita ko pa dito, Pastor, yung karagdagan doon sa practical na sinasabi ni Pastor Marvin, yung contribution ni Caleb ay, di ba, sasakupin na. May naibigay na sa kanya na ari-arian niya, na yung mga burol. Pero sabi kanina, may mga labanan pa silang mga cities. Hindi niya sinabing, ako bahala dito, ako lahat, ang Panginoon lahat. Hindi. Kundi yung contribution niya, sabi na may mga inspirasyon siyang ibinigay sa leadership sa mga kababata. At challenge niya ang mga leaders nung kasama niya. At ang pag-challenge niya ay nagbigay siya ng inspirasyon at reward doon sa taong mangunguna na sumakop doon sa lugar. Mababasa natin dito kung sino yung taong lugar, si Othniel, doon sa Josue 15, 16, 17, ang sinasabi. Diyan, Pastor, basahin mo.
At 15. sinabi ni Caleb, ang sino mang makatalo sa Kiryat Sefer at sakupin ito sa kanya ay ibibigay ko bilang asawa ni Aksa na aking anak na babae. Sinakop ni Othniel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb at ibinigay sa kanya bilang asawa si Aksa na kanyang anak na babae. Kita mo? So, nagpakita dito si Caleb ng contribution sa leadership. Nag-train siya, nag-equip siya, at nag-inspire siya sa mga batang mga mandirigma. At ang reward, maganda ito eh. Sino man ang makakapagsakop o mangunguna at mananalo, abay, kaya ba nating irigalo ang ating anak sa mga ganyang mga taong mga mandirigma? Oo. Ako'y natutuwa doon. Kasi ito'y mandirigma na siyang may courage, may obedience, at may respeto. Dahil nung sinabi ni Caleb, agad-agad itong si Othniel. Hindi lang yung kakayanan ni Othniel, kundi nakita niya yung reward na dalaga na anak. Maganda pala yun. Alam mo, natutunan ko dyan. May anak ka na babae, may anak akong babae, may anak si pastor. Oo, meron din. Ipaligaw mo sa pananampalataya, di ba? Yes. Oh, ito yung Hahanapan natin. Ito yung prinsipyo, di ba? Oh, sabi niya, reward ito. Oh, dahil pareho ko sa pananampalataya, ayaw niya na yung susunod na generation mawala yung pananampalataya. Kaya sabi niya, ito, asaway mo yung aking anak. Reward ito. Kaya ito yung challenge sa mga young people natin. Di ba? Kasi yun, pag titignan natin yung contribution, anong contribution natin as a father? Di ba? Ang contribution natin ay Gabayan. Gabayan natin yung anak natin, even their partner in life, that yung partner in life nila ay silang magdadala sa langit. Kanya sinasabi ko kung pwedeng yung anak ko ay ligawan ng doktor pwede. na anak mo. Walang problema lang, basta magkagustuhan sila. Pero Pastor, dito sa verse 18 and 19, basahin natin. 18 and 19, ano pa ang ginawa ni Caleb doon sa mag-asawa, nung nag-asawa na sila? Chapter 18-19, doon sa 15 pa rin, 15. Nang si Aksa ay dumating sa kanya, kanyang hinimok siya na humingi sa kanyang ama ng isang parang. At siya'y bumaba sa kanyang asno at sinabi ni Caleb sa kanya, anong ibig mo? At kanyang sinabi, bigyan mo ako ng handog. Iyamang inilagay mo ako sa lupain ng Negev, ay bigyan mo rin ako ng mga bukal ng tubig. At binigay ni Caleb sa kanya ang mga bukal sa itaas at ang mga bukal sa ibaba. Kita mo. So, yung contribution ni Caleb ay mayroon siyang vision doon sa mag-asawa na magiging fruitful at productive ang pamilyang ito. So, inihanda niya ito. So, yung mga hiningi ng mag-asawa ay nakahanda na para sa inyo. Ganun ang Panginoon Diyos. Hindi lang si Josue na kumakatawan kay Kristo, kundi si Caleb kumakatawan kay Kristo, na nakikita niya, inihahanda niya ang mga taong nananampalataya na magiging fruitful ang kanilang hangarin o kinabukasan. Ito yung makikita natin na pag ang isang tao ay higanti sa pananampalataya, yung blessing niya, sinishare niya. Yes. Okay. Hindi niya Hino-hoard o sinasarili. Pinagdadamot. Kunyari, sabi niya, mag-aral tayo. Ang unang tanong, pag 10 spice, ang unang tanong, Wala, hindi kaya. ilan bang budget niya? Ilan bang makukuha ko sa budget? Pero pag Caleb ang pananampalataya, ito idadagdag ko. Nakita yung difference. Yan, yung Caleb na pananampalataya, sabi ko, faith-driven mission. Yun ay nagbibigay ng blessing sa gawain ng Panginoon. So kung mission ang pinag-uusapan, pangangaral ang pinag-uusapan, Pastor Malvin, may budget o wala, mangaral tayo sapagkat yan ay kaligayahan ng ating Panginoong Diyos. Ano? Kasi nung nagipagbaka ito,
Hindi naman sinabi na magkano ang budget na pambili ng mga instrument. Wala naman, di ba? Okay. Nakita natin dito, Pastor Marvin at Pastor Ray, na kung saan yung higante na pananampalataya ay hindi silent, kundi ito'y nagsasalita. It inspires others. Ito yung ating nakita dito eh. Tama. Oo. So kahit doon sa kanyang pamilya, si Othniel, anong nangyari kay Othniel? Siya ang naging first judge ng Yun. Israel. Siya ang naging unang hukom ng Israel dahil sa influence ng kanyang father-in-law na Yes. si Caleb. Napakahalaga ito, mga minamahal na mga kapatid, na kung saan kagaya ng sinasabi natin na yung atin sanang pananampalataya upang maging isang higante na pananampalataya ay dito hindi nagiging silent, kundi it inspires others to become faithful too. Napakahalaga na atin pong titingnan ito, na kahit pa sa mga huling sa mga henerasyon na ating mga pamilya ay kakitaan pa rin ng malakas na pananampalataya kahit na ilang taon na ang lilipas, mga kapatid. So tayo dadako na sa huli na punto na ating pinapag-aralan tungkol dito sa panghuling C na sinasabi natin na character transform into humble servants. Yung kanilang pagkatao, mga kapatid, ay nabago sa isang humble na alipin ng ating Panginoong Diyos. Paano ito nangyari, Pastor Marvin? Ito ay, tignan natin, i-focus naman natin yung camera kay Joshua. Kanina, tinignan natin si Caleb. Now, si Joshua. Si Joshua naman, na siya yung kahalili ni Moses nung siya'y inilibing. na. Yeah. Dito, nung nakangker na nila yung Land of Canaan, si Josue, siya yung huling kumuha ng kanyang inheritance. Dito natin makikita yung humbleness ni Josue. Ito ang sabi doon sa 1949 ng Joshua. Anong sabi mo doon? 19 verse 49, nang kanilang matapos ang pamamahagi ng lupain bilang pamana ayon sa mga hangganan ni Yaon, ay binigyan ng mga anak ni Israel ng pamana si Josue na anak ni Nun sa gitna nila. Oh, siya yung huli. Huli na tumanggap. Siya yung huli. Di pwede sana ako ang leader. So, I've been leading the conquering Joshua 45 years. Dapat ako unang mamili. Pwede niyang sabihin ng ganon. Oh, pero sabi niya, hindi yung anak pa ng Israel ang nagbigay ng inheritance sa kanya. Sabi niya, dito ka. Dito sa'yo. Now, after a lot of battles that they went through, siguro pagod sila, dividing the land. Tingnan niyo yung character. Yung character ni Joshua sa Ilocano, napasudi. Napasudi, akababalin. Oh, yeah. Ito ay nadalisay. Yan, nadalisay na pananampalataya. Itong Josue, nadalisay yung kanyang pananampalataya. Una, yung encounter niya kay Moses, yung encounter niya sa Panginoon, at yung paglilid niya yung mga tao papunta doon sa Promised Land. Iyon pala, pagtitignan natin, Pastor Jules, Pastor Ray, madadalisay pala yung ating karakter. Pag we involve ourselves in the work of God. At paintulutan natin na yung kanyang salita ay yun ang magbago sa atin. And transformation will come. Nakita ito eh. Kasi sabi niya, pag doon sa, minsan kasi, pag yung tao ay selfish, ang gusto niya,
yung pinakamalaking bahagi. Yung pinakamagandang bahagi. Yung may benefit siya. Pero sa leadership, very tempting ito eh. Oo. Very tempting. Ngunit, itong karanasan ni Josue, sabi niya, hindi. Kaya, Ang ganyang ginawa, pinasettle niya lahat. Tsaka Yung siya- mga tao, Kumuha. then saka siya kumuha. Hindi yung, ako muna, bahala na kayo. Pero hindi. Tinignan niya muna na nakaset up yung mga tao, then kumuha siya ng kanyang inheritance. Ito, maganda ito eh. Tayo, mga kapatid, maganda doon, tignan muna natin yung mga kapatid natin sa church kung saan doon. Ano ba yung pangangailangan nila na papunta doon sa langit? Tulungan natin sila. Kasi yung giant of faith, hindi nila iniisip yung personal interest nila. Iniisip nila kung paano yung mga tao makarating doon sa langit na bayan. Itong kapanahonan natin ngayon. So, yun si Josue, pwede rin niyang gawin. Okay? Ito na ang lugar ko. Bahala na kayo. Pero hindi. Tinignan niya lahat na masettle ang mga tao. Then, kumuha siya ng kanyang bahagi. Okay. napakaganda sa akin ay ito'y isang uliran na tagapaglingkod ng ating Panginoon Diyos na dapat ding gayahin ng bawat isa sa atin na naglilingkod sa iglesia. Ano po? Kaya dahil si Josue ay nagpakita ng may kababaang loob na wala sa kanyang kakitaan ng pagmamataas, hindi rin nakita yung kasakiman dahil hindi niya inuna yung kanyang sarili. Sa kanyang paglilingkod ay mayroon siya dapat karapatan. Pero hindi niya inalintana yon, kundi kasapatan ng pagpapakumbaba ang ipinakita niya sa mga tao. Na ito'y isang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo na ang ating Panginoong Hesus ay napunta sa lupa hindi upang paglingkuran kundi siya ang naglingkod. Ayon sa sinasabi sa Marcos 10:45. Anong sinasabi niya? Sapagkat maging ang anak ng tao hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Yan, ang isang halimbawa ng isang tagapaglingkod ng ating Panginoon Diyos na naglilingkod na hindi sa pilitan. Naglilingkod na may kasiyahan. Sapagkat ang paglilingkod na may kasiyahan, ito ay nagbubunga ng pagsamba, Pastor. Sa lahat ng tinatangkilik nating mga salita ng ating Panginoon Diyos, huwag naman sana tayong maglingkod na napipilitan, kundi maglingkod tayo na may kasiyahan. Kaya halimbawa sa iglesia, maglingkod tayo na inuuna natin ang iba. Maglingkod tayo na may kasiyahan, may pagpapakumbaba. Hindi siya namarkahan ng kasakiman o inuuna ang sarili, kundi namarkaan siya ng may kapakumbabaan. Kakitaan siya na may tunay na paglilingkod na may kasiyahan. Dahil sinasabi ko na nga, ang banal na kasulatan ay hinihimok tayo na maglingkod na may katapatan, pero yung katapatan yon may kasiyahan. Kasi Pastor, pag ako'y naglingkod na tapat, okay yun. Pero dapat maglingkod tayo na may kasiyahan. Kaya nga sinasabi doon pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sayang yung pananampalataya mo, pag-asa mo, kung wala kang pag-ibig na nagbibigay ng kasiyahan na paglilingkod, na kagaya ng lingkod ng mga nagsinaunang patriarka sa ating Panginoon Diyos. Napaka-tempting itong sinasabi ng ating leksyon na kung saan ang isang higante sa pananampalataya, yung pangalawang leader ng Israel na si Josue ay hindi inunang sarili kundi ang kapakanan ng iba. Parang mahirap yon, Pastor Marvin at Pastor Ray.
Kung gusto mong malista ang pangalan mo sa libro ng buhay at saka rules of faith, oo nga. gayahin mo Yun yan. yun yung pinagkaiba ng dalawang mindset. Yung isang mindset kanina sinabi ko, sa fear-driven Faith-driven. at saka faith-driven, Faith-driven. nagkuhan yun dalawang mindset yun. Magkasalungat yan. Yung fear-driven, ang focus niya, obstacle. Obstacle yun. Ang focus noon, Mga mga hadlang. sarili. Mga sarili. So, it means to say, stagnant. Stagnant yon. Pero yung isa naman, na pananampalataya, faith-driven, yun naman ay nagbibigay siya ng trust in God. Yan. And nagre-rely siya sa power of God. Trust to the power of God. Ibig sabihin nun, may progress. So, kung yung isang tao ay nagtitiwala doon sa kapangyarihan ng Panginoon, yung mga material things, Susunod na lang yun. hindi yun priority sa kanya eh. Ang priority ay kung paano niya itaguyod at lalago yung gawain ng Panginoon. Kaya yung mga selfish motive na yan, doon sa faith-driven, nalalaglag yan. Hindi pinapansin yan. Ang pinapansin yan, kung paano ang isang kapatid o isang church na dahilan sa kanya at instrument siya na maging matapat sila at patungo sa langit na bayan. Ito sana yung makita na karakter ng bawat namumuno. Yung kagaya ng pananampalataya ni Josue. Yung lugar na naibigay sa kanya ay ang pangalan ay Timnath Serah. Na ang ibig sabihin ay leftover. Kung sa pagkain ay tira-tira na. Ito ay kilabban. Remaining portion doon sa land. Itip. Ngunit may nakita ko na napakahalaga rito. Yung second leader ng Israel ay he waited. Siya'y naghintay hanggang mabigyan ng lahat. Siya yung huli na binigyan. Ngunit yung napasa kanya na Timnath Serah, napakahalaga na sinasabi dito sa ating leksyon, located near Shiloh, kung saan doon sila nagpatayo ng dambana, yung sanktuaryo, templo ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa puso ng isang higante ng pananampalataya na kagaya ni Josue, ay kagustuhan niya na manirahan sa templo ng ating Panginoong Hesus. Malapit siya doon sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda yung karakter ng leader na ito na kung saan ay dapat natin na tularan. Oo nga. Tira-tira na nga, sabi, Timnath Serah. Naging tira-tira na, parang hindi gusto, hindi inuuna na ng mga tao. Ayun naman pala ang pinakamalapit sa Panginoon, pinakamalapit sa presensya ng Panginoon, kaya Shiloh, dahil yun ay pinaka-high point central ng Kanaan yon. Kaya pag titignan natin, victory and inheritance belong to those who wholly trust and persevere in faith. Amen. Kaya maganda ay hindi siya nag-complain, pero ang gusto lang niya ay manirahan doon sa malapit sa presensya ng Panginoon. Dapat yun sana ang kuha natin yun yung higanti ng pananampalataya. Hindi titira sa mansyon, hindi titira sa magandang bahay. Bagamat minsan sa kapanahunan natin nagiging part yon. Pero ang ninanais sana natin ay tumira doon sa presensya ng ating Panginoon Hesus. Para yung ating pananampalataya ay kagaya ni Josue sa Caleb, that we belong to the giant of faith. Amen. So, napakaganda mga kapatid ang ating napag-aralan ngayon sa ating leksyon at napakahalagang mga katotohanan
na natangi sina Josue at Caleb sa kanilang henerasyon dahil sa kanilang una, conviction, pananampalatayang matatag laban sa takot. Pangalawa, yung kanilang contribution, yung pamana ng makadiyos na halimbawa na pinakita nila sa kanilang henerasyon at yung kanilang karakter na mapagpakumbabang puso na binago ng Diyos. Ang mga katangiang ito ang nagbibigay sa kanila ng tunay na kadakilaan sa pananampalataya. Wala nang iba na kung saan ito yung naging dakila sila sa pananampalataya dahil sa tatlong bagay na ito na atin pong napag-aralan. Sa ating panahon ngayon, mayroon din tayong mga higante na kinakaharap. Mga pagdududa, takot, tukso at presyon ng buhay. Tulad ni na Josue at Caleb, kailangan nating ipakita ang ating paninindigan sa pagtitiwala ng mga pangako ng Diyos kahit ang iba ay nagdududa. Pangalawa, mag-iwan tayo ng ambag sa pamagitan ng pamumuhay na nakapagbibigay inspirasyon sa iba na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo ay paunlarin natin ang ating pagkatao sa araw-araw na paghaharap sa presensya ng Diyos at pagpahintulot natin na hubugin niya ang ating mga puso. Tanungin natin ang ating sarili. Namumuhay ba ako tulad ng 10 tiktik na natakot o tulad ni na Josue at Caleb na naniniwala? Kapatid, tinatawag tayo ng Diyos na maging mga higante ng pananampalataya sa ating panahon. Hindi dahil sa lakas natin o kundi dahil sa ating katapatan sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin Diaz at Pastor Lino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ng ating naging pag-aaral ngayong araw. Ngayon din kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi, nakinig, nanood sa kanilang telebisyon sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang. Pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Ray na pangunuhan tayo sa panghuling panalangin. Sana'y naging ilaw, ngunit nagkasala, sapagkat ang kahinaan ang pinahirap. O Panginoon, ako'y higit na nagsisisi, tulungang matuwid ang kalikuan ko. Aking Jesus, masagan ang biyaya niyo'y ibabaw. Ang pag-ibig at habag ng Ama'y mangibabaw. Ako'y tulungang mapanagumpayan ang
Okay, manalangin tayo. O Panginoon Diyos, sa manaming banal, napakabuti niyo sa amin. Makapangyarihan kayo sa aming buhay. Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat sa aming napag-aralan na patuloy na nagbibigay tibay sa aming pananampalataya, sa aming pangunguna at pagiging tapat sa inyo. Patuloy niyong linangin ang aming karakter, na ang aming katangian ay mayugnay sa katangian ng aming Panginoong Hesus, na ito'y magdadala sa amin, taglay ang katapatan, na magiging kaaya-aya sa iyong harapan. Datnan kami ng aming Panginoong Hesus na may pananampalataya at katapatan sa inyo. Pagpalain ang bawat isa ngayon at sa mga susunod na mga araw at magpakailanman. Patawarin niyo kami ang aming makasalanan. Ito'y hihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kapatid, huwag po ninyong kalimutang muli tayo magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay suma sa ating lahat.